Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Preso sa RH Balita. Balikbalita ho tayo, naghahanda na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa ikatlong trillion peso march sa February 25 kasabay ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sa ginawang walkthrough sa People Power Monument, tiniyak ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na planchado na ang kanilang traffic management plan at safety preparations para sa naturang pagkilos. Ayon kay Torre, magde-deploy ang MMDA ng mga traffic enforcers sa key areas at magpapatupad din sila ng rerouting scheme para sa mga piling kalsada. Magtatakda rin aniya ang ahensya ng emergency lanes na mananatiling bukas para sa medical responder at law enforcement unit. Bagamat hindi isasara ang kahabaan ng EDSA, asahan na niya ang mabigat na daloy ng trapiko sa araw ng nasabing kilos protesta na tinatayang dadaluhan ng nasa 30,000 katao. Kaugnay na balita, nagtaas ng full alert status ang National Capital Region Police Office o NCRPO simula ngayong araw bilang paghahanda sa trillion peso march at selebrasyon ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power sa February 25. Sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, magsisimula ang full alert status alas 5 ng hapon para matiyak ang seguridad ng publiko. Halos 11,000 na pulis naman ang ipapakalat sa mga lugar na daraanan ng protesta. Sa kasalukuyan, walang anumang banta sa seguridad na namomonitor ang mga otoridad kaugnay ng nalalapit na mga aktibidad. Mahigit pa sa 50 barangay sa Negros Occidental ang naapektuhan sa pagbagsak ng abo na nagmula sa Bulkang Kanlaon. Ayon sa Provincial DRRMO, kabilang sa matinding naapektuhan ng abo at matinding amoy ng asupre ang mga barangay sa bayan ng Ago, Binalbagan, Hinigaran, La Carlota, La Castellana, Moises Padilla, Pontevedra, San Enrique at Valladolid. Bunsod nito, sinuspende muna ang pasok sa mga paaralan sa La Carlota City at La Castellana sa Negros Occidental at maging sa Canlaon City sa Negros Oriental. 60 pamilya naman sa La Carlota at Bago City ang inilikas at dinala sa evacuation center. Sa iba pang balita, ihanda na ang mga bulsa. Asahan na ang panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, tataas ng 40 centavos hanggang 60 centavos ang kada litro ng gasolina, habang posibleng maglaro sa piso hanggang 1 peso and 20 centavos ang dagdag presyo sa diesel at kerosene. Mula Enero, hindi na muling nag-rollback ang presyo ng diesel at kerosene. Sa Lunes, malalaman ang final oil price adjustment na ipinatutupad tuwing araw ng Martes. Target naman ng Department of Transportation na magtayo ng railway project sa Cebu para mapagaan ang buhay ng mga commuter at mas mapalakas ang ekonomiya ng rehiyon. Ayon sa DOTR, plano nila magsagawa ng feasibility study para sa Metro Cebu Urban Mass Rapid Transit sa darating na Oktubre bago sila makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Batay sa pagtaya, ito'y may habang 67.5 kilometers mula Danao City hanggang Carcar City at may 25 kilometrong extension line patungong Mactan Cebu International Airport. Samantala, inanunsyo naman ng DOTR ang nakatakdang inaugurasyon ng Package 1 ng Cebu Bus Rapid Transit o BRT sa unang araw ng Marso ngayong taon. Oras na maging fully operational, inaasahang nasa 34,000 mga pasahero ang makikinabang araw-araw.
Pinabibilisan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagtapos sa mga infra project ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang DPWH na bilisan ang pagtatrabaho para matapos na ang mga nakabinbin pang proyekto pang infrastruktura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Git ni Castro, naniniwala ang Pangulo na kung puspusan at maayos ang trabaho ay mas mabilis ding mararamdaman ng publiko ang ginhawang dala ng mga government projects. Batay aniya sa ulat ni DPWH Secretary Vince Dizon na kumpleto na ang pagsasaayos ng Bukidnon Davao Road na nasira noong nakaraang taon, gayon din ang pagkukumpuni sa sinkhole sa Quezon Road. Bukod dito ay malapit na rin aniyang matapos ang temporary passageway o bridge connector na pansamantalang papalit sa Cabangan Santa Maria Bridge sa Isabela. Sa iba pang balita, hindi imo-monitor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nakatakdang confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi kailangan mag-monitor ni PBBM dahil interes ng bansa ang pinagtutuunan lang nito ng pansin. Gayunman, tiniyak ni Castro na magiging updated pa rin ang Pangulo sa mga nangyayari dahil mga kapwa Pilipino ang nasa sangkot dito. Magsisimula ang confirmation of charges hearing ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Duterte kaugnay ng war on drugs sa Lunes, February 23 na tatagal hanggang February 26 sa ICC headquarters sa The Hague, the Netherlands. Samantala, ibinasura ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-disqualify sa kanyang kaso ang 3 Pilipinong abogado na kakatawan sa mga biktima ng war on drugs. Sa 5 pahinang desisyon ng ICC, sinabi nitong pawang mga espekulasyon lamang ang mga argumentong inilatag ng kampo ni Duterte sa hirit nito na alisin sa kaso sina Attorney Nicole Arcana, Joel Butuyan at Gilbert Andres. Giit ng ICC RH Balita. Oras ho natin 30 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin
tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Italang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Balita! Balita! 35 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, tanggap tayo ng report dahil dyan po sa may Caloocan ay namahagi daw po ang LGU ng mga panibagong tablets at laptop dyan po sa bilang bahagi ng digitalization sa local education. Detalye sa report ni RH23 Edwin Duque. Edwin. Tama, Mr. Iwel, tuloy-tuloy yung pamahagi ng pamalamong sundat na kanangagan at mahigit 10,000 unit ng bagong kapagitan sa conversion sa School of Division dito sa lungsod ng Caloocan. Ayon na mayroon araw malapitan, ito ay bilang bahagi pa rin ng patuloy na programa upang gawin digital ang proseso ng pag-aaral para sa parehong mga guro at mag-aaral. Kasama sa nasating kagamitan ang kabuang 8,950 tablet, umigit kumulang 1,000 laptop, smartboard at robotic equipment na inasahang tutulong sa paghatid ng synchronous at asynchronous session. Tiniyak ng alkalde na patuloy pa rin ang pagpapabuti ng sistema ng edukasyon sa lungsod para sa kapakanan ng paaralan at ng mga stakeholder. Ang pangarapan niya na ito ay magkaroon ng smart classroom ang bawat paaralan dito sa Caloocan at unti-unting tutuparin o tinutupad ang pangarap ng mga estudyante. Pinaalalahanan naman ng City Mayor ang mga beneficiaryo na i-maximize ang paggamit ng nasating kagamitan at tiniyak na sa kanila na ang pamahalang lungsod ay kasama sa bawat hakbang ng paraan dahil ang bagong kagamitan na niya ay hagdan upang malinang pa ang kanilang kakayahan at talento sa pag-aaral. Arisbon Tuloy at ito kinagulat at DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Edwin Duque. Samantala, isa namang 6-wheeler truck ang tumagilid sa bahagi ng San Juanico Bridge sa Tacloban City. Isa raw po ang sugatan. Detalye ng balita RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy.
Isang sugatan, dalawang painante nahulog sa tulay matapos matumba at tumagilid ang isang six-wheeler truck sa San Juanico Bridge. Kinilala ng PNP ang driver na sugatan na si alias Ricky, 34 anyos, residente ng Hinunangan, Southern Leyte. Nangyari sa rin alas 9 kagabi sa San Juanico Bridge, Tacloban. Sa investigasyon ng PNP, ang six-wheeler truck galing Samar tatawid na sana sa San Juanico Bridge, Leyte side, partikular sa Barangay 27, Cabalawan, Tacloban City. Pagdating sa diversing portion ng Barangay 27, Cabalawan, iniwasan umano ng driver ng siklo-motorsiklo na nauna sa kanya na posibleng salpukan. Dahil ng pagkatumba ng truck at tumagilid ito, naipit ang driver at nagtamo ng sugat sa katawan. Ang mga painante naman ay tumalon sa tulay at ligtas naman na nakaahon. Sa tulong ng rescue team, nakuha ang driver mula sa pagkakaipit. Sa ngayon ay lipat ng truck matapos makaharang sa gitna ng San Juanico Bridge sa tulong ng mga kapulisan, mga otoridad at ni Tacloban City Mayor Alfredo Maldis para matulungan mga biktima. Sa kasalukuyang patuloy sila sa gawang follow-up inspection naman sa San Juanico Bridge. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Jimmy. Samantala, isang SK chairman arestado sa buy-bust operation sa Iloilo. Si chairman mismo? Oo, 2 million pesos na halaga ng suspected shabu na kumpiska. Detalye sa report ni Jocelyn Maki ng Action Radio Iloilo. Jocelyn? Arestado ang Sangguniang Kabataan Chairman ng Barangay del Castillo, Sara matapos makuhanan ng 2 million pesos na halaga ng suspected shabu sa buy-bust operation sa Barangay Ardimel na nasabing bayan. Subject sa operasyon sa Rexon Mart, Abunyawan, 26 anyos na maliban sa 300 grams na suspected shabu, na-recover rin sa kanya ang 10 gramo ng marijuana. Ayon kay Police Captain Theodore Roosevelt Saboy, officer in charge ng Sara Municipal Police Station, Hunyo na nagdaang taon na makatanggap sila ng impormasyon personal at sa messenger app na nagtutulak ng iligal na droga si Abunyawan. Nagtagal ang paghuli sa subject dahil sa proseso ng pag-verify ng impormasyon. Dagdag pa dito na nasa bukid ang barangay na tinitirhan ng SK chairman. Sa monitoring ng pulisya, sa President Rojas Capiz nagmumula ang supply ng illegal drugs na binibenta ng subject sa kanilang barangay at sa mga bayan ng San Dionisio, Lemery at Concepcion, Iloilo. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maki para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Jocelyn Maki. Samantala, ito pang isang SK chairman. Nagbitiw na sa pwesto ang Sangguniang Kabataan Chairman ng Barangay Bubukal sa Santa Cruz, Laguna. Ito yung nag-viral na matapos hawak-hawakan ang siopaw at hotdog sa isang convenience store. Sa kanyang resignation letter na isinumite na yun hong SK chairman ay si Mark Adrian Napiza. Sinabi nitong nagpasya siyang magbitiw sa pwesto bilang pagdidisiplina sa kanyang sarili. Una rito, naghaina ng administrative complaint si Santa Cruz, Laguna Mayor Benjo Agarao laban kay Napiza dahil sa naging aksyon nito. Matatanda ang inulan ng batikos online si Napiza. Makaraang kumalat ang video nito kung saan makikita ang intentional niyang paghawak sa mga pagkain gamit ang kanyang kamay. Samantala, nilinaw naman ni Napiza na binili niya rin ang lahat ng nahawakang pagkain noong mismong sandaling kinunan ang kanyang video content. Sino kaya kumain nun? Kahit siya yung bumili. Pero kahit na, yung hahawakan mo yung isang yung paninda man lang, yung paninda lang ito, hahawakan mo yung iba-iba tapos pabalik mo. Yun lang yung video, makikita mo yun. Parang hindi ka maniniwalan masyado na bibilhin niya lahat yun eh. Oh, pero kung for the benefit of the doubt na binili nga niya, hindi pa rin tama dahil makukontaminate yung pagkain. Kasi hoda na ikaw ay isang opisyal ng barangay, yung tinatawag dito na cleanliness at asal. Yung kukuha ka, lalamutakin mo yung nawala yung gutom ko. Gugutom ka pa naman. Gugutom ako, biglang nawala eh. Samantala ho, isa namang top 1 most wanted person sa Calasiao, Pangasinan, arestado, RH38, Freddy Fajardo. Sa detalye, Freddy.
Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Calasiao Police Station ng top 1 most wanted person provincial level na si alias CK, 22 anyos binata, manggagawa at residente ng nasabing bayan matapos itong masakote alas 10 ng umaga kahapon. Batay sa ulat ni Calasiao OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Quentin Casabar Jr., katuwang nila ang PIUS, PIT Pangasinan na support group ng PPO at Regional Intelligence Unit 1 sa pagkadakip sa akusado sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Dagupan City sa mga kasong statutory rape, 5 counts under paragraph 1D article 266-A ng Revised Penal Code, no bail ban recommended, at act of lasciviousness 2 counts under article 335 ng Revised Penal Code in relation to section B ng Republic Act 7610 with 216,000 bail ban recommended. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Samantala, 2 namang wanted person sa Abukay, Bataan, arestado na. Detalye sa report ni RH37, Danny Kumilang. Danny. Arestado ng Abukay Police ang 2 wanted person sa magkahiwalay na manhunt operation. Ayon sa ulat, nitong February 20, unang inaresto ng Abukay Municipal Police Station ang isang wanted person sa Barangay Kalaylayan, Abukay dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sumunod na aresto na isinagawa rin sa Abukay sa Barangay Salyan kung saan inaresto ang isa pang wanted person sa kasong paglabag sa batas pambansa bilang 22 o bouncing check law. Patuloy ang Bataan PNP sa mas pinaigting na kampanya laban sa mga lumalabag sa batas bilang pagtupad sa tungkulin na panagutin ang mga nagkasala sa batas. Danny Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Ating pong oras, 15 minuto bago mag-alauna ng hapon. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming Ping isang minuto ho bago mag-alauna ng hapon, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Binigyan din ng Bureau of Immigration na hindi maaaring umalis ng bansa sina Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manny Bonoan hanggat wala silang court order. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, isinama na sa derogatory database ng ahensya sa lahat ng paliparan ng mga pangalan nina Estrada at Bonoan. Kapag sinubukan umano nilang bumiyahe palabas ng bansa, otomatikong lalabas sa sistema ang hold departure order at hindi sila pahihintulutang makaalis. Ang precautionary hold departure order ay inilabas ng Manila RTC Branch 52 laban kina Estrada, Bonoan at ilang dating opisyal ng DPWH na nahaharap sa mga reklamong plunder, graft at bribery. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa maanumalyang flood control projects sa kabila ng tila ilang linggo ng pananahimik nito. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes Jr., nagpa-function pa rin ang ICI at sa katunayan ay hindi naman sila tumigil sa pagtutok sa mga kaso. Gayunman, tikom ang bibig ni Reyes kung nakausap na niya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. hinggil sa magiging kapalaran ng komisyon. Tumanggi rin si Reyes na magkomento kung nais niyang ipagpatuloy ng ICI ang trabaho nito dahil magiging awkward at unethical aniya kung magsasalita siya sa kabuuan ng ICI. Arestado naman ang isang 63 anyos na Australian national sa Ninoy Aquino International Airport matapos na tangkang magpusulit ng 27.25 bilyong pisong halaga ng shabu papasok ng Pilipinas. Ayon sa PIDEA, galing sa Hong Kong ang dayuhan na dumating sa bansa noong Huwebes. Ngunit nadiskubre sa kanyang bagahe ang mga kontrabando. Bukod sa mga pakete ng shabu, nasamsam din ang isang notebook, set ng mga susi, calculator at charger. Nakakulong ngayon ang sospek at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o Dangerous Drugs Act. Higit 138 billion pesos na halaga ng mga puslit at pekeng sigarilyo ang nasabat ng Philippine National Police sa magkakahiwalay na warehouse sa Cebu City. Sa ulat ng PNP, aabot sa 136,000 na pakete ng iba't ibang tobacco products ang nasamsam ng mga otoridad. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., naimbentaryo na ang naturang mga kontrabado at ngayon nasa
kinukustudiya na ng Bureau of Internal Revenue para sa kauulang disposisyon. Matatandaan nito lamang Huwebes ay isa pang pabrika ang sinalakay ng mga otoridad sa Tanza, Cavite, kung saan nakumpiska naman ang nasa 200 million pesos na halaga ng mga iligal na sigarilyo. Pagkakaisa sa harap ng nagbabagong hamong pangseguridad, paalala sa Philippine Military Academy. Tanggap tayo ng report sa labas ng himpilan, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Nagtipon ang iba't ibang general, politiko at iba pang may katungkulan sa pamahalaan at komersyo para sa alumni homecoming ng Philippine Military Academy dito sa Baguio City. Ayon kay Lieutenant Jesse Saludo, Public Affairs Chief ng PMA, 4,200 attendees, UL at Jackie, ang nagsidagsa dito sa Fort Del Pilar upang tunghayan ang taunang tradisyon ng mga graduate ng PMA. Kabilang dito ang 1,741 alumni, kahit alang present ngayong araw, dahil na Armed Forces Chief of Staff General Romeo Garner Jr. na makatao class of 1989 at huling Philippine National Police Chief na PMA-er, si Police General Jose Melanchon Nartatis Jr. ng Tanglaw Diwa class of 92. Para uwing pandangal seremonya, Senate Pro Tempore Ping Lacson, dating PNP Chief at miyembro na matatag class of 1971. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni Lacson ng mas mabigat na hamong naghihintay sa mga kadete ng PMA, maging sa mga susunod na Cavaliers dahil sa nagpapagong security climate at pag-usbong ng mga bagong teknolohiya gaya ng artificial intelligence at drone warfare. Sa kabila ng modernong mga problema, ipinaalala ng Senador ang tema ng homecoming ngayong taon na gumigiit sa pagkakaisa at kahusayan ng PMA. Batay sa datos, 12,107 graduates na ang naiproduce ng PMA mula 1906 hanggang 2025. Pinakamatandang dumalo ngayong homecoming, isang 92 anyos mula class 56, habang pinakabata naman, isang 21 anyos na fresh graduate noong nakaraang taon. May dalawang kadeteng kinailangang alisin sa formation sa gitna ng seremonya dahil sa pagkahilo, pero hindi naman sila nakaapekto o hindi nito naapektuhan ang parada at buong tradisyon ngayong araw. Mula rito sa lungsod ng Baguio, ako si Edniel Parosa, Rizzy Rage. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH52, Edniel Parosa. Ngayon dako tayo sa aktibidad ng ating DZRH Operation Tulong. Alamin natin ang update dahil matagumpay na naisagawa ng Rotary Club of Cavite Premier and Medical and Feeding Mission para sa ating mga lolo at lola dyan po sa Bacoor, Cavite. Lapit lang yan. Ang detalye mula kay Isa Gabriel ng DZRH Operation Tulong. Isa. Tama ka dyan, no? Kasama ka, Jackie, bilang bahagi ng Pag-asa, Pag-ibig at Kalinga ng Rotary Club of Manila Premier, kasama pa rin ang DZRH Operation Tulong, ay isinagawa ngayong araw ang isang medical and feeding mission para sa ating mga lolo at lola dito sa Molino 4, Bacoor, Cavite. Kasama Yuel, kasama Jackie, nakakatuwa ang mainit na pagtanggap ng ating mga lolo at lola dito dahil katuwang sila sa nag-ayos at sumama para maisagawa ang naturang programa. Sa katunayan, nasa humigit kumulang 200 na ating mga lolo at lola ang nakatanggap ng libreng check-up, libreng reading glass at gamot bilang bahagi ng ating medical mission. Kasabay nito ay mayroon din silang hinandang pagkain at pabulaklak na ibinigay sa ating mga kasama sa araw na ito bilang pahabol sa selebrasyon at pagtatapos na rin ng Fed-Ibig Month. Isa sa pinaka-ikinatutuwa natin sa programa ngayong araw ay bukod sa dagdag na regalong handog ng Rotary Club of Manila Premier kasama ang Share a Hope Foundation sa pangunguna ni UCP Cristina Bernal ay isa rin sa kanilang handog sa ating mga lolo at lola. Kung nakikita niyo po ngayon sa inyong screen ay ang mga gulay na upo at repolyo na direkta pang inangkat mula sa mga magsasaka ng Benguet. Ayon kay UCP Maria Cristina Bernal, isa ito sa kanilang mga paraan para matulungan yung mga magsasaka at kasabay rin nito ay makapagbigay ng mga masusustansyang pagkain para sa ating mga lolo at lola na malaking bagay lalo para sa pagpapanatili ng isang malusog at nasiglang pangangatawan. Kasama Yuel, kasama Jackie, bagamat tapos na yung programa natin dito sa Bacoor, Cavite, ay magpapatuloy naman ang iba pang aktibidades katulad na lamang ng pamamahagi pa ng ilang regalo para sa ating mga lolo at lola. At tuwang-tuwa ang mga nakasama nating mga lolo at lola sa Bacoor, Cavite dahil kwento rin nila ay hindi raw talaga ganoon o unang beses silang magkaroon ng medical mission sa kanilang lugar. Bagamat taunang ginagawa ito ng
Rotary Club of Manila Premier ay isa daw sa talagang ipinagpapasalamat nila ay yung pagsasagawa ng medical mission na malaking bagay lalo para sa kanila dahil na rin kasabay nga ng medical mission ay ang libreng gamot na malaking tulong din sa pang-araw-araw nilang gastusan. Wala pa rin dito sa Bacoor, Cavite, ito si Aza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Iza Gabriel, para sa ating team ng DZRH Operation Tulong. Siyempre kasama ang ating mga partners na Rotary Club of Cavite Premier sa isinagawang medical and feeding mission kaninang umaga sa Bacoor, Cavite. Maraming salamat ho sa ating mga nakasama sa Cavite. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balikan natin ang ating headlines. 8 patay sa magkakahiwalay na landslide bunsod ng shear line sa Davao Region. Pangulong Bongbong Marcos, Mayor Leni Robredo ininspeksyon ang Oplan kontrabaha sa Naga City. 4 sugatan sa sunog na sumiklab sa Makati City. Dagdag na naman sa presyo ng petrolyo, asahan na sa susunod na linggo. Resulta ng 2028 national elections mahalaga sa China sa issue ng West Philippine Sea ayon sa Philippine Coast Guard. NCRPO naka-full alert status na para sa EDSA People Power Anniversary at ika-3 trilyon peso march. Yan ho ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa RH Balita ngayong araw ng Sabado. Maraming salamat sa ating mga nakasama. Sa ating suki, Miss Teresita Atienza na lagi nakatutok sa ating DZRH YouTube. Gayon din kay Melvin Letrodo, magandang hapon. At shoutout din sa ating laging nakikinig dito sa RH Balita na si Kuya Elijah Von Ventura mula po sa Philippine National School for the Blind. Ayan, Kuya Elijah, maraming salamat sa patuloy na pagpakikinig dito sa DZRH RH Balita. Alvin De Torres, Romel Livid, Nelson Malinao, Edmund Taberara, magandang tanghali. At sa aking tatay, magandang tanghali kay Daddy Roel Daddy Resio. Roel. At sa aking mami na si Fermelina Resio. Ayan, maraming salamat sa pakikinig. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa DZRH News Center, kina Jeric Sasil, Het Del Moro at sa DZRH TV Tech. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ito po si Jackie Resio. At ito po si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Ang ating oras, partner, eksakto. Eksakto, 1:00 na ng hapon. Number 1 na naman ang Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang